Hello, hello! Isang magandang araw sa ating lahat. Isang panibagong araw na naman para tayo ay matuto ng mga bagong kaalaman. Naritong muli ang inyong lingkod, Teacher Onyx, ang inyong guro sa Filipino. So sa ating nakaraang video ay tinalakay natin ang iba't ibang mahahalagang konsepto tungkol sa ating pagtuturo ng wika at panitikan. At sa ating pagtuturo ay mayroon tayong tinatawag na dulog, pamamaraan at teknik. So sa ating pagtuturo ay makikita ang mga konseptong ito. So bibigyan natin muli ng mga pagpapahulugan ang mga konseptong ito. Una ay dulog. Ito ay isang set ng pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika, pagkatuto at pagtuturo. So sa ibang salita, parang ito yung ating mga pananaw tungkol sa kung paano nga ba natin ituturo ang isang paksa at maaring kung paano matututo ang mga mag-aaral. So dito naman sa pamamaraan ay isa siyang panlahat na pagplano para sa isang sistematikong paglalahad ng wika at batay ito sa isang dulog. So dito naman sa pamamaraan ay isa siyang sistematiko. Sinasabing sistematiko ang isang pamamaraan kasi may sinusunod siyang mga hakbang o pamamaraan kung paano mo ituturo ang isang paksang aralin. Tapos kasunod ay ang tinatawag natin technique. So ito ay isang tiyak na gawain na malinaw na makikita sa pagtuturo. At ito ay consistent naman sa ating napiling dulog at pamamaraan. So dito sa technique ay ito na ay isang tiyak na gawain kung ano nga ba yung gagawin ng isang guro sa klase. So yung sa halimbawa natin na sa dulog, kung gusto natin na magkaroon or maging relax lamang ang mga mag-aaral habang sila ay natututo sa klase. So yan yung dulog natin. Gusto natin maging relax lamang yung mga mag-aaral. So yung pamamaraan na maaari natin gamitin ay yung Suggestopedia. Okay, yan yung pamamaraan na pwede natin gamitin. So sa technique naman, ito na yung tiyak na gawain. So maaaring gagawin ng guro ay habang nagbabasa siya ng mga kwento ay pwede na magpapatugtog siya ng musika upang maging relax lamang ang mga mag-aaral at wala silang tensyong mararamdaman habang sila ay natututo. Okay, yan yung mga mahahalagang konsepto sa ating pagtuturo ng wika at panitikan. So sa puntong ito ay aalamin natin kung gaano nga ba kahalaga ang pag-alam sa mga konseptong ito kagaya ng dulog, pamamaraan at teknik. Ano ang mga kahalagahan nito sa ating pagtuturo? So, una, dahil sa paggamit natin ng dulog, pamamaraan at teknik sa ating pagtuturo, ay maaaring nagiging malikhain ang isang guro. Okay? Nagiging malikhain ang isang guro kasi mag-iisip siya ng iba't ibang pamamaraan, iba't ibang teknik na maaari niyang gamitin para sa paglalahad ng kanyang paksang aralin sa klase. Okay. Kasunod, pwede rin na sa paggamit natin ng dulog, pamamaraan at teknik, ay ito ay pumupukaw sa interes ng mga mag-aaral. Mas nagugustuhan ng mga mag-aaral ang pagkatuto nila sa isang paksa kapag ginagamitan natin ng iba't ibang pamamaraan at teknik sa ating pagtuturo. At kapag napukaw na ang interes ng mga mag-aaral, ay maaring maging aktibo sila sa klase. Okay? Magiging aktibo ang kanilang pagkikilahok sa klase. At dahil dito, maaring magdudulot ito ng pagiging mabisa ng kanilang pagkatuto. Okay? Mas nagiging mabisa ang pagkatuto ng mga mag-aaral at marami silang matututuhan dahil sa paggamit mo ng iba't ibang pamamaraan at teknik ng iyong pagtuturo ng wika at panitikan. Okay, sa pagtuturo ng guro ay maaaring marami siyang suliraning kanyang kakaharapin. So sa puntong ito ay aalamin natin ang iba't ibang suliraning kinakaharap ng mga guro sa pagtuturo ng wika at panitikan at ano kaya yung maaaring solusyon na gagawin natin para sa mga suliraning ito. So una ay oras na itinakda para sa asignatura. So yung oras ay parang masasabi natin na suliranin ng isang guro kasi mag-isip siya ng paraan kung paano nga ba
may isa sa katuparan niya yung kanyang mga layunin itinakda para sa araw na iyon o para sa oras na iyon. So, suliranin na problema talaga yan ng isang guro. Kasi kung mapapansin natin, di ba nga, may pagkakataon na kapag yung paksa natin ay hindi natin natapos sa oras na yan, ay pagpapatuloy na lang natin sa susunod na araw. Sa pangyayaring iyon, parang napuputol yung pagkatuto ng mga mag-aaral kasi yung paksa ngayon ay ipagpapatuloy mo na lang sa susunod na araw. Kaya mas maganda sana na kung yung paksa mo para na yung paksa or yung mga layunin na itinakda mo para sa oras na iyon ay dapat may isa sa katuparan mo sa oras na iyon. So, dapat yung gagawin ng isang guro sa kanyang paggawa ng kanyang banghay-aralin o kanyang lesson plan, dapat time-bound ito. Di ba nga, sa ating lesson plan ay dapat maging smart. Dapat maging smart. So, dapat specific, measurable, attainable, relevant, at time-bound. Pero yung T, yung time-bound, dapat sa paggawa natin ng ating lesson plan or ating banghay-aralin, dapat time-bound ito. May inilaan tayong oras kung gaano katagal ituturo natin ang isang paksang aralin. So, dapat yan yung gagawin natin para hindi tayo mahirapan sa paglalahad ng ating mga paksang aralin na hindi natin magiging problema yung oras. So, sa kasalukuyan naman, sa kasalukuyang pagtuturo natin ngayon, lalo sa sekundarya, di ba kadalasan ngayon ay tig-2 oras na yung pagtuturo natin bawat asignatura. May mga 2 hours. Ibang paaralan nga, may 1.5 hours. So, tingnan ko, yung oras na yon ay sakto lamang. Hindi kagaya noon na 1 oras lamang bawat asignatura. So, sa 1 oras na yun, parang minamadali mo bawat paksa kasi 1 oras lamang. Hindi kagaya ngayon na may 1.5 hour, may 2 hours para sa pagtatalakay mo sa isang paksa aralin. So, yan yung unang suliraning kinakaharap ng mga guro sa pagtuturo. Kasunod na suliranin na kinakaharap ng mga guro sa kanilang pagtuturo ay ang kapaligiran ng paaralan. So, itong kapaligiran ng paaralan o learning environment ay isa talaga sa mga salik na nakakaapekto sa pagtuturo ng guro at pagkatuto ng mga mag-aaral. Kasi halimbawa, kapag ang isang classroom ay sobrang init, walang masyadong ventilador o mga electric fan, so sobrang init talaga sa klase. So, parang nadidistract yung mga mag-aaral kasi sobrang init nga at wala yung kanilang focus sa pakikinig sa guro. So, lalo na kapag sobrang dilim, maraming kalat, sobrang dumi ng paaralan, parang nawawala talaga yung attention or focus ng mga mag-aaral sa pakikinig sa mga talakayan ng guro. Kaya mas mainam na yung kapaligiran or learning environment ng mga mag-aaral ay kaya-aya naman para sa kanila. So dapat yung paaralan or classroom ay maayos, malinis, maliwanag, maganda at maaliwalas para sa mga mag-aaral upang mas maging maganda at makabuluhan yung pagkatuto ng mga mag-aaral. Isa pa sa mga suliraning kinakaharap ng mga guro sa kanilang pagtuturo ay kakulangan sa kaalaman sa mga makabagong pamamaraan o estratehiyang pampagtuturo. Kasi yung mga estratehiya, iba't ibang pamamaraan ay makatutulong ito para mas maayos na ilalahad ng guro yung kanyang mga paksang aralin. Kaya kung kulang yung kanyang kaalaman sa mga makabagong pamamaraan at estratehiya sa pagtuturo, ay makakaapekto ito sa kanyang performance, sa kanyang pagtuturo. Kaya yung kanyang dapat gagawin or solusyon natin para dito ay yung isang guro ay dapat dumalo sa iba't ibang mga seminar workshop na kung saan naglalahad ng iba't ibang mga kaalaman para sa paglinang ng ating mga kakayahan sa pagtuturo. At maari na magbasa din siya ng iba't ibang aklat o mga magazine na kung saan naglalahad ng mga kaalaman tungkol sa ating paglinang
ng ating pagtuturo. May mga makabagong mga pamamaraan o estratehiya sa ating pagtuturo. Isa pa sa mga suliraning kinakaharap ng mga guro ay ang kakulangan sa makabagong kagamitang pampagtuturo. So yung mga kagamitang pagtuturong ito ay makatutulong sa atin para mas maayos at malinaw na nailalahad natin ang ating mga paksang aralin. Kaya kung kulang ang mga kagamitang ito ay makakapekto talaga sa ating pagtuturo. Kaya yung dapat gawin ng mga tagapamahala ng ating paaralan, kagaya ng mga school principal, ay dapat maglaan sila ng budget mula sa ating MOOE na pambili sana ng mga makabagong kagamitang pampagtuturo. Kasi alam naman natin na yung mga kagamitang ito ay makatutulong talaga para maging maayos at maganda yung ating pagtuturo ng bawat isang aralin. Ngayon, isa pa sa mga suliraning kinakaharap ng mga guro sa kanilang pagtuturo ay ang kawalan ng interes ng mga mag-aaral dahil sa pagdating ng mga makabagong kagamitan na mas pinagkakabalahan ng mga mag-aaral kagaya ng cellphone, computer, at iba pa. Kaya nga, di ba nga, kung mapapansin natin sa ngayon na yung mga mag-aaral ay mas babad sila sa kanilang mga cellphone, di ba? Kaysa sa kanilang pag-aaral. So, mas marami silang panahon sa paglalaro ng mga online games na masyadong nakaka-apekto na sa kanilang pag-aaral. Kaya, yung maaaring gawin natin ay limitahan natin yung pagpapagamit natin sa kanilang cellphone, lalong-lalo na kapag tayo ay nagkakaroon ng klase, no? Hindi natin muna sila papagamitin ng kanilang cellphone hanggat hindi kinakailangan sa klase. Kung kinakailangan sa klase ay paggamit natin sa kanila kagaya ng magkakaroon kaya sila ng mga pananaliksik. Okay. Kung hindi naman kinakailangan sa class ay huwag nating ipagamit sa kanila upang hindi sila distracted sa talakayang ginagawa ng guro. Kasunod na suliraning kinakaharap ng mga guro ay kakulangan sa bokabularyong Filipino, Tagalog ng mga mag-aaral. Di ba nga kung mapapansin natin sa klase ay madalas na tinatanong ng mga mag-aaral na, "Sir, ano ba to sa Filipino? Anong kahulugan nito? Ano to sa Filipino?" 'Di ba? Palaging tinatanong 'yan ng mga mag-aaral kasi nga kulang pa yung kanilang mga kaalaman o mga bokabularyong Filipino. Okay, kulang pa yung kanilang mga kaalaman sa mga salita sa Filipino. Kaya yung pwede nating gawin bilang mga guro sa Filipino ay sasanayin natin yung ating mga mag-aaral na magbasa pa ng iba't ibang mga akda nang sa ganon ay madagdagan pa yung kanilang mga kaalaman sa mga bokabularyong Filipino. Kasunod na suliraning kinakaharap ng mga guro sa kanilang pagtuturo ay ang pagdating ng mga makabagong salita na wala naman sa diksionaryong Filipino kagaya ng Jejimon at Bekimon. Diba nga, kung mapapansin natin ngayon ay madalas na gumagamit yung mga mag-aaral ng mga makabagong salita kahit hindi pa man ito wasto o tama. Hindi nila alam na mali pala yung mga salitang iyon. Kagaya na lamang ng mga salitang person. Diba? May mga person, for the go, for the eat. Diba? Hindi na alam na mali pala yung mga salitang iyon. Kaya nga, yung gagawin natin bilang mga guro ay hikayatin natin yung ating mga mag-aaral na gamitin o bigkasin yung mga wastong pananalita, lalong-lalo na sa kanilang pakikipagtalastasan. So, sasanayin nila yung kanilang mga sarili na gamitin yung mga wastong pananalita. Kasi, kung gagamitin nila yung mga makabagong salita hindi naman tama, kapag nakasanayan na nila iyon, ay maaaring yan na yung gagamitin nila at hindi nila alam na mali-mali pala yung kanilang pagkakagamit nito. So kaya yung gagawin natin ay hihikayatin natin sila na gamitin yung mga wastong paraan ng pagsasalita. Isa rin sa mga suliraning kinakaharap ng mga guro sa kanilang pagtuturo ay ang mahinang kakayahan ng mga mag-aaral sa pakikinig. So alam naman natin na ang pakikinig ay isa sa mga
makrong kasanayan na dapat nating linangin sa ating mga mag-aaral. So kung mahina yung kanilang kakayahan sa pakikinig, ay maaaring maapektuhan din yung kanilang pagkatuto. Kasi kadalasan naman or madalas na nangyayari itong pakikinig sa klase kasi nagkakaroon ng talakayan yung guro tapos nakikinig yung mga mag-aaral. So kung mahina yung kanilang kakayahan sa pagkikinig, ay maapektuhan din yung kanilang pagkatuto. Kaya yung gagawin ng guro ay magkakaroon siya ng iba't ibang mga pagsasanay para mas malinang pa yung mga kakayahan ng mga malinang yung kakayahan ng mga mag-aaral sa pakikinig. Isa pa sa mga suliraning kinakaharap ng mga guro ay ang kawalan ng interes ng mga mag-aaral sa pagbabasa ng mga akdang pampanitikan. So ngayon, di ba, wala na masyadong mga mag-aaral ang nahilig sa pagbabasa ng iba't ibang mga akdang pampanitikan kasi halos na nakababad na kadalasan sa panunood ng mga K-drama, di ba? Kaya wala nang masyadong mga mag-aaral na nagbabasa ng mga akdang pampanitikan na kung saan mahalaga sana sa kanila para mas mahasa pa yung kanilang mga kakayahan sa pagbabasa. Kaya yung maaring gagawin natin ay sa pagtuturo natin ng akdang pampanitikan ay maaring gagamit tayo ng iba't ibang mga multimedia sa pagtuturo. Gagamit tayo ng mga multimedia para magkaroon ng interes ang mga mag-aaral sa iba't ibang mga akdang pampanitikan. At maaari na para mas magkaroon ng hilig yung mga mag-aaral sa pagbabasa, ay pwede nating gawing takdang aralin sa mga mag-aaral ng pagbabasa ng mga akdang pampanitikan. Maaari magbigay tayo ng isang akdang pampanitikan na ipapabasa sa mga mag-aaral bilang takdang aralin para magkaroon sila ng interes at kawilihan sa pagbabasa ng iba't ibang akdang pampanitikan. At ang panghuling suliraning kinakaharap ng mga guro sa kanilang pagtuturo ay ang kamalayang makadayuhan o colonial mentality. Di ba nga kung papansin natin sa ngayon na kung ang isang mag-aaral ay magaling gumamit ng wikang Ingles, ay agad sinasabi natin na siguro matalino yung batang yan, mayaman yung batang iyan. Kasi nasa isip natin mga Pilipino yung pagiging angat ng isang wika. Okay? Sinasabi natin na mas matalino yan kasi gumagamit ng wikang yan. So dapat, bilang isang guro ay dapat itigil natin yung pag-iisip na ganyan. So dapat hikayatin natin yung ating mga mag-aaral na gamitin yung ating sariling wika para mas malinang yung ating mga kakayahan pa para sa mas malinang yung ating kakayahan or malinang yung mga kakayahan ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino. Kailan lamang yan sa mga suliraning kinakaharap ng mga guro sa pagtuturo ng wika at panitikan. So narito, may sinasabi tayo na isinalang-alang din ang paggamit ng sariling mga non-verbal language sa pagtuturo ng wika at panitikan. Diba nga marami tayong non-verbal language, kagaya ng meron tayong kinesics, may pictics, may haptics, proxemics, chronemics. Yan yung mga non-verbal language natin. Kasi mahalaga yan para mas mabigyang linaw yung ating paglalahad o yung ating pagtuturo ng wika at panitikan. So hindi lamang yung purong verbal language lamang yung ginagamit natin, pawang pagsasalita lamang. So gagamitin tayo ng non-verbal language para mas malinaw na ipapahayag yung ating paksa sa mga mag-aaral. Diba nga, kung gumagamit tayo ng non-verbal language sa ating pagtuturo, yung sa kinesics, diba, hindi natin naiiwasan na gumagamit tayo ng ating galaw, ng ating kamay o kumpas ng ating kamay para mas malinaw na ipapahayag yung ating sarili sa pagtatalakay ng ating pasang-aralin. Tapos sa pictics naman, yung sa ekspresyon ng ating mukha, ay ginagamit din natin yan para mas mabigyang linaw yung ating tinatalakay sa ating mga mag-aaral. Kaya mahalaga yan, yung mga non-verbal language para sa ating pagtuturo ng wika at panitikan. Okay, sa puntong ito ay aalamin natin ang pagpapakahulugan ng mga salitang ito kagaya ng malikhaing guro o creative teachers,
malikhaing estudyante o creative students, malikhaing classroom pangwika o creative language classroom, interaktibo at kolaboratibong pag-aaral. So, unahin muna natin ang malikhaing guro o creative teachers. Ibig sabihin nito na sa pamamagitan ng paggamit natin ng iba't ibang dulog, pamamaraan at technique sa pagtuturo ay nagiging malikhain ang isang guro. Kasi nag-iisip siya ng iba't ibang pamamaraan o estratehiya para maging kaaya-aya ito or maging maayos yung kanyang paglalahad ng mga paksang aralin sa klase. So, nagiging malikhain ang isang guro sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang dulog, pamamaraan at teknik sa pagtuturo. Kasunod ay ang malikhaing estudyante o creative students. So, dahil sa paggamit natin ng iba't ibang estratehiya o pamamaraan sa pagtuturo, ay maaring makabubuo tayo ng mga malikhaing estudyante. Dahil sa ating pagtuturo, mayroon tayong iba't ibang mga gawain na maaring makapaglinang sa pagiging malikhain ng mga mag-aaral. So, yan yung mga dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng mga malikhaing estudyante o creative students. Kasunod ay ang malikhaing classroom pangwika o creative language classroom. Di ba nga sabi ko kanina na mahalaga yung learning environment para sa maayos na pagkatuto ng mga mag-aaral. So dito, dapat isinaalang-alang ng guro na yung kanyang classroom ay dapat maging malikhain. Kaya malikhaing classroom na pangwika para mas maging kaaya-aya ito sa mga mag-aaral. So maaring gagawin ng guro sa kanyang classroom ay maging organisado siya, maging malinis, may maayos na ventilador or maaliwalas, tapos may ilaw at para maging classroom na pangwika, maaring magdikit siya ng iba't ibang mga larawan o mga poster patungkol sa wika para mas magkaroon siya ng isang malikhaing classroom pangwika. Kasunod ay ang interaktibo. So sa pagtuturo ng guro ay dapat islang-alang niya ang kasanayan ito. Dapat maging interaktibo ang kanyang talakayan sa klase. Hindi lamang pawang guro, hindi dapat na guro lamang yung nagsasalita sa klase. So dapat meron ding interaction mula sa mga mag-aaral, may pakikilahok ng mga mag-aaral. So, sa ibang salita, may ugnayan at interaction sa pagitan ng mga estudyante at ng guro. Kasunod ay ang kolaboratibong pag-aaral. So, andito sa kolaboratibong pag-aaral, ay dapat nating linangin ito sa mga mag-aaral, yung kanilang pagiging kolaboratibo para magkaroon sila ng maayos na ugnayan sa kanilang mga kaklase, magkakaroon sila ng pakikipagtulungan sa bawat isa nang sa ganon ay magkaroon ng maayos na pagkatuto at ng makabuluhang pagkatuto yung mga mag-aaral natin. Okay, so mula sa ating ginawang talakayan ay narito ang aking mga natutuhan. So dapat sa ating pagtuturo ay dapat magkaroon tayo ng iba't ibang mga dulog, pamamaraan at teknik sa pagtuturo ng wika at panitikan para mas maayos na mailahad natin yung ating mga paksa sa ating mga mag-aaral, lalong-lalo na sa pagtuturo ng wika at panitikan. Kasi ito rin yung isa sa mga dahilan para maging isang malikhaing guro tayo o mga creative teachers. Tinalakay din natin yung iba't ibang mga suliraning kinakaharap ng ating mga guro at binigyan din natin ng mga solusyon ang mga problemang ito. Kasi hindi natin talaga naiiwasan na sa ating pagtuturo ay meron tayong mga suliraning kinakaharap. Kaya ang gagawin natin ay bigyan agad natin ito ng mga solusyon nang sa ganon ay maipagpatuloy natin yung pagbibigay natin ng kalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. So, yan. At narito ang aking mga sanggunian na naging batayan po ng aking ginawang talakayan ngayong araw.
So, yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay marami kayong natutuhan sa talakayan ito. Yun lang po at maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam!